Kung mabasa mo ulit, babasahin ko ulit ha, tatanggapin mo na naman para siya, nagkamali kayo. Na si Christy Dios, kami na naman. Debater na. Alam mo yung papasay mo. Yan natin, batang bata. First time, sumalo sa debate. Sasagot ako eh. May usapan tayo, walang interruption. Sige. Kung anong sagot ko, sa tingin mo mali o hindi, putol lang naman yan. Pero, alam ko yung nasa kabote mo, sabi ko sa'yo eh. Di ba sasakay yung sumasagot siya? Mamaya ako na, maaari din mo ako. Ito, sasagot ako. Di ba may usapan tayo, 1 minute, bibigyan mo akong sagot? Di ba? Ito sagot ko. Tutulan mo ko mamaya. Basta sasagot siya, mamaya. Sabi ko sa'yo, hindi ka patao. Alam ko na yung style ni Kylie. Ang ginagawa mo yan, parot ka lang. Kung mapatunayan daw niya na tinawag daw siya ng Diyos ng Ama, hindi pwede maging Diyos. Tingnan yung salita niya. Hindi pwede maging Diyos. Lalabos, ginawa siyang Diyos. Di dati siyang di Diyos. Ang babasahin niya, 1:8 ng Hebreo. Patunayan mo, kaya nga may tindig ka eh. Patutunayan mo yun yung trabaho mo eh. Hindi mo patutunayan sa cross exam yun. Ang trabaho mo magtanong, wala kang patutunayan ngayon. Mamaya mo patunayan. Basahin mo yung Hebreo 1:8. Gigibahin mo mamaya. Ang trabaho mo, gibahin mo to! Hindi mo nagigiba! Okay, ang karapatan ko ho ngayon, magtanong hindi mag-iba. Opo, magtanong ka. Pero wala ka rin patutunayan ngayon, magtatanong ka lang. Sige, magtatanong ako. Sige. Napakalinaw ng mga tanong ko eh. Tatanong, ulit ang tanong. Sige. Ayan, ulitin natin. Ngayon, binasa nyo rin kanina, yung notes niya dyan, tingnan mo. Yung? Ayan. Sinulat namin ito dahil hindi ko na may tatanong ito kung dito sinabi ka kasi hindi. Ayan, wala dito yung nandiyan eh. Ngayon, yung sa 6:6 ng unang Timoteo, tama? Tinatanggap mo binasa niyo yun? Yes, sir. O ngayon, sino ho ang nagsasalita to sa 6:6 ng unang Timoteo? Alam niyo, ang sumulat ng Timoteo si Pablo. Ayun. Ngayon, pinaniniwalaan niyo po ba si Pablo? Hindi po yun ang tugtog ko. Object moderator. Ako po, ang trabaho ko, gamitin ang Biblia, hindi dahil sa naniniwala ko, ginagamit ko ang Biblia laban sa'yo. Gusto ko nga ipukpok sa ulo mo tayo. Laban sa'yo. Sinasabi ko, salungat ka yung turo ng amo mo sa Biblia mismo. Yan ang tinitindigan ko. Hindi ito usapin kung naniniwala ako sa Biblia. Hindi ba yun naman natin mga mayayari sa next question. Doon naman po sa 17:3 ng Juan. Opo. Ayun. Tama po ba yung saling na ginagamit ninyo? Opo. Wala naman kami pakialam sa saalin ninyo eh. Sino ka naman para magsabi niyan eh? Sandali. Under cross po kayo kasi. Sumasagot ako. Po kayo sa tanong. Sumasagot ako. Tingnan nyo. Sandali ah. Masan yung revised standard version ko? Halimbawa, revised standard version. Back up by 50 cooperating denomination. Mga Bible scholar nagsabi ang verse. Sino ka? Para sabihin mali ito. Ito mga scholar, 50 cooperating denomination na nagsalin. Sila nagsasabi mali ang King James Version. Sino ka para gibahin to? Hindi namin problema yan. Kanya lang. Paano mo ko pag-kumbinsin, iho, na sasabihin mo mali yung salin? Sino ka with all due respect? Hindi ka pa nga bumuboto eh. 17 anyos ka pa lang, pinatulang nga kita eh. Huwag ka naman magpagaling para tanungin kami, tama ba yung salin na yan? Yan nga problema nyo sa Bible eh. Iba-iba yung version. Ilan na? Next question po. Tatanong pa tayo. Hindi naman ako naniniwala sa Bible scholar. Pag tinatanong ko yung salin, hindi naman yung Bible scholar eh. Hirakan mo ang karas nito. Sunod na tanong. Last question na. Ay, isa na lang. Sige. 1 minute. Ngayon, binasa niya rin kanina sinabi ni Karashi. Ito ha. Kasi kasama to dun sa sinabi niya. Ano? Ito. Sabihan mo. Ako daw eh, walang basbas, yung kapatid Nelly. Ngayon, tinatanggap niyo ba yun? Sinabi niya yung kapatid na... Sabi ko naman, linawin mo.
Nagtataka ako, gusto ko magtanong. Karapatan ko naman siguro malaman. Kasi hindi ko naman alam. Aminin ko, ikaw ba binasbasan ng Gaeli? Nalabanan ng Karasit ang mga Muslim? Kasi siya nagpahaya sa YouTube. Ayaw ko lumaban sa Muslim. O ngayon, nandito ka ngayon kasi sikat Daniel, hindi lumalaban sa Muslim. Ikaw ngayon, na umalis sa MCGI, tumitindig sa amin ngayon. Nagtatanong ako, bakit? Salungat ka na ba kay Gaeli o may basbas ka ni Gaeli? Yung po ang tanong ko kanina. Nililinaw ko lang. Ngayon, tinawin mo sa amin. O, wala nang masama. Sige, okay. Ayan. Okay na ba? Wala na ba? Wala na ba follow-up question? Baka gusto yung follow-up? Sige. Ngayon, yung sinabi niyo, alam niyo po ba ang tema natin? Kaya si Brother Eli ba o si Cristo? Atay na pala. Okay. Sagutin mo, gano'n naman. Hindi kaya nga, curious lang naman ako. Pinagpauna ko kanina iyo eh. Gusto ko lang malaman. Bakit mo hinamon ng Karasit? Ano ba talaga intention mo? Kasi para ba, sa palagay ko, sinalungat mo si Kaeli. Kasi sabi niya, hindi ako makipagdebate sa mga Muslim. Wala pong outdating daan na nakipagdebate sa Muslim. Ikaw ngayon, although wala ka na sa kanila, umaharap kayo sa akin ngayon, pero dala-dala mo ang turo ni Kaeli. Masama ba ako magtanong, sinalungat mo ba si Kaeli o may basbas ka ni Kaeli? Linawin mo sa amin mga Muslim. Kasi ikaw lang ang humarap sa amin. Yun ang po tanong ko, Mr. Madrid. Walang mag-isa doon. Okay, so, Okay ba? sa Q&A, may salamat sa inyong tayo. Okay, sige. So, sa pangalawang pagkakataon mo, Galing, ha? Kung nasabi. Matapa kasi. Kailangan ka. Sama. Magandang hapon po sa inyo mga kapatid. Lalo na yung mga television. Kaya pinuntahan pa ako dito eh. Ngayon si Karasit, nag-i-stand siya nung wala sa tema eh. Kasi ang tema namin, ayan, si Jesus ay tao, hindi Diyos. Ngayon, ang tinema niya sa tema natin ito, ba't mo ilalatag? Out of context tayo dyan, sensado. Ngayon, sabi niya, gipahin mo yan mga latag ko. Gipahin natin. Basahin natin. Ngayon, kung nasa sa isa meron niya, o na unang Timoteo, pakilatag na, mga kapatid. Pwede mo bang pakilatag? Wala yung muna eh. Wala. Sige. Sa isa. Hindi mo ginawa yung assignment mo eh. May projection mo dito. Wala tayo sa 100 cross examination time. Stand ko ito eh. Kaya binasa niya sa is ng unang Timoteo. Gibahin mo yan! Hindi ko pa eh. Gibahin mo! Sige, gibahin natin. Basahin natin. Nasya lamang ang walang kamatayan. Nanananahan sa liwanag na di malapitan at di nakita ng sino ng tao. Malamang sasabihin ka, bakit si Kristo nakita? Bakit si Kristo namatay? Huli na din pala siya. Kasi nakitulad sa tao, paghira ka naman mo. Pilipos 2:8, nagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito na kay Kristo Jesus. Di naman, na! Bagamat sa Diyos, ay hindi niya rin siyang bagay na nararapat panagdan. Yun yung pagkapantay niya sa Diyos. Kundi pag po sinubad niya ito na ganyong alipin at nakitulad sa mga tao. Kaya pala siya nakita. Kaya pala siya nalapitan. Bakit? Nakitulad sa tao eh. Sa pag naman nakakita, tao ka na makitulad ka mo sa tao. Kaya mo nang sinabi, hindi ka tao! Kasi nakitulad ka sa tao. At ganun si Kristo. Kaya siya nalapitan. Kaya siya namatay. Kaya siya nasa liwanag o wala siya sa liwanag na di malalapitan. Bakit? Nakitulad nga sa tao eh. Paano? G5 ng Hebreo. Kaya pagpasok niya sa salibutan ay sinasabi, kain at tandog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ayun naman pala, may katawan naman palang inihanda eh. Pero si Kristo tao. Kasi ka na si Babasir, tao! Magkikurenta naman, tao! Naman lalo na itong mga nasa Greek News, ganyan ang spag-miller, no? Pero gigibahin natin yun. Ngayon, ba't mo sinabi ni Kristo sa ilang talata na siya'y tao? Kasi nga gumamit siya ng haing katawan. At yung haing katawan niya, yung preferred body, yun yung ginamit na kasangkapan para makapagkatawang tao si Kristo. Kaya hindi naman siya pwedeng gumamit ng katawang pusa eh. Hindi siya maintindihan ng mga apostol. Hindi rin siya pwedeng gumamit ng katawang kalabaw. Kaya gumamit siya ng haing katawan. At yung haing katawan na yun yung ginamit na kasangkapan para makapagkatawang tao si Kristo. Hindi naman pwedeng kung katawan ng sabi.
ano sabi? Out of logic. O ngayon, nabasa natin yung 15 ng Hebreo, ano? Ano yun no? Isang hain ng tanggapin hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa ating inihanda mo. Ayun yung katawang tao ni Kristo. Kaya siya nakita. Kaya siya nalapitan. Kaya tatanong mga deklarasyon, kung Diyos si Kristo, ba't nakita siya? Nakitulog mo sa tao, kung hindi pa naman yun. Kanina parang interrupt siya dun sa mga ano natin Hindi nga nasagot. Ngayon, ano bang ibig sabihin kung salitang liban? Babasahin natin sa English o Tagalog English Dictionary. Yan. Tutulan mo ito kasi dictionary ito. O yan ang nakalagay. Naisinulat ni Carl R. Galvez Rubino in 2002. Ang ibig sabihin pala ng lipa, hindi pala kilala. Lalabas niya yung hindi pala kilala si Kristo. Kasi binabasa niyo yun tingnan na natin dito, yung talata yun. Inipuntan ko na dito. Yung nasa... Kaya na mga kapatid. Itagulo kasi. Yan. Basta binasa niya yun, walang ibang Diyos liban sa akin. Yung liban na sinasabi ko, di naman si Kristo bakit? Si Kristo, hindi naman liban sa Ama, kilala niya nga 17.5 ng Mateo, ito sinasabi, pakinggan natin. Ito talaga si Garasito. Ayan, samantalang nagsasalita pa siya, narito isang maningin na alapap ay lumilin sa kanya. At narito, ang isang tinig na mula sa alapap na nagsasabi, itong sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Liban daw, hindi. Hindi naman liban kasi ibig sabihin ng liban sa dictionary, hindi kilala. Kilala ng Ama si Kristo Nung walang pasimula, uminira na si Kristo Itanong nyo sa akin yan, sasagutin ko yan. Pero, ano magpatunay na si Kristo ay Diyos ayon sa Biblia? Ngayon, ang dami niyang binasa niya rin yung 17:3 ng Juan. Mali ang salin. Mali ang salin. Dahil yung subject of the sentence dun sa 17:5 ng Juan, si Kristo. Dahil yung naparito naman, hindi naman yung Ama At hindi naman pwede pumarito yung Ama. 40:22 ng Isaya. Siya'y nakaupo sa balantok ng lupa. Ano bababa yun? Ikaw naiintindihan ba, kapatid JP? Napakalino naman yung mga talata pagbihira naman ako. Ngayon, balikan natin yun. Ano ba ulit yung binasa ko? Nalimutan ko Ayun nga, yung pinasa natin kanina, nalimutan mo lang ito. Nabulis lang. Sige, tuloy tayo. Ano bang patunay na si Kristo Diyos? Ngayon, ang dami binasa yung kapalay na si 17:3 ng Juan, pala nalimutan ko Ngayon, ito ang sinasabi, ang nagpapahayag kasi dito, si Juan. Basahin natin ang 17:3 ng Juan. Nakalagay, nasa ba yun? At ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Kaya si Kristo tao na, wala nang nakalagay dyan. Si Kristo tao na. Nakalagay din makilala kanila na iisang Diyos na tunay. Tama yun, saan sa langit, di ba? Naparito kasi yung isle, nagpakababa na kitulad sa tao. Basta, 5:20 ng unang Juan, na sinasabi ni Garasito, mamalitaw, sige. At nalalaman natin na naparitong anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa. Ay di naman pala mismo yung Ama ng Diyos, yung naparito. Yung naparito pala, yung anak ng Diyos. Kasi kung nasabihin mo yung Ama pinakikilala dyan sa 5:20 ng unang Juan, sana yung Ama kulang mo pa, wala kang mababasa doon. Inaamon kita, Karasin. Kahit sa showtime tayo matapos, wala kang mababasa sa Biblia na ang Ama yung naparito. Ang naparito, yung anak ng Diyos. At tayo binigyan ng pagkaunawa, hindi siya. Kasi yung binigyan ng pagkaunawa, makikilala nila. Na ito. Kaya nga ito, kasi naparito. Kasi kung mapalapak doon. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggang. Sino? Yung naparito. Mali ang salin. Tapos ikukumpara pa. Madali ka mag-usap ng scholars. Wala na lang mag-usap ng scholars Ang may pakailan ako sa mga apostol dahil na nagsulat ng scholar. 1:3 ng unang Juan. Yung aming nakita at narinig ay siya namin ibinabalita sa inyo. Baka pa rin kay Karasin. Ito na sa scholar, huwag sa mga apostol. Ngayon, tinanong ko sa kanya, ang dami ko tinanong sa kanya Ang tanong ko sa kanya kanina, ginamit niya rin yung, ano ba yun? Yung isinulat ni Pablo,
Ngayon, tinanong ko sa kanya, naniniwala ka ba kay Pablo? Hindi niya nasagot. Dahil pag sinabi siyang hindi siya naniniwala, bakit niya ginagamit kung hindi niya pinaniniwalaan? Kamang mga niyong 24 may binakawitan, ang pag-iisip ng kamamaraan ay kasalanan. Sino na lang kung sa akin? Nag-i-stand lang naman tayo dito eh. Ngayon, i-stand natin. Saan ba nanggaling si Kristo at saan ba nagmula si Kristo? Kasi ang paliwanag ni Darcy, nagmula lang si Kristo sa tiyan ni Maria, kaya tao na. Mali, wala sa Biblia. Si Kristo may pinagmulan. 1:18 naman. Siguro kung makakalimutan ko, nasalit na napanood ko eh. 1:18 naman. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na Diyos. Nako, dahil ito, matanda pa yata ito sa mga nasunod. Hindi, tuloy natin. Yung Bonfer Papyrus. Ang nakalagay dito, the only begotten God. Nagpapatunay lang na si Kristo ay bugtong na Diyos. At hindi kasi sa kalagayan ng ating Panginoon sa Kristo pagka-Diyos niya, nasa sinapupunan pa ng kanang Ama. Eh ngayon, anong nangyari sa nasa sinapupunan? Alam na may suka. Alam na mag-operahan at sasabi, may papakalap yun. Los 7 ng awit, aking sasaysay ng tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak, sa araw na ito'y ipinanganak kita. Eh kaya pala si Cristo tinatawag na anak ng Diyos dahil mismong Diyos nanganak sa kanya mula saan? Mula sa sinapupunan. Hindi naman yung pag ngayon, ano yung Diyos na nanganak sa kanya? 1:21 naman, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat sambahin sa Espiritu katotohanan. Ngayon si Kristo ay anak ng Espiritu. Ano rin siya? Dahil alam namang kalabaw. Alam namang Bibel. Alam namang pato. 3:6 naman, ang pinanganak ng laman ay laman. Ang pinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Si Kristo anak siya ng Espiritu eh. Therefore, hindi sa kalagayan yung pagiging Espiritu niya at yung Espiritu Diyos. Kaya mula pa sa pasimula, hindi sa kalagayan ng ating Panginoon Kristo yung pagka-Diyos niya. At pero hindi na naiintindihan karamihan ng mga taga-Diyos sila nungkol sa akin, no? Sa inyo na lang yan, problema nyo na lang yan. Ngayon, kailan ipinanganak si Kristo? At kailan pumirag si Kristo nung ipinanganak siya ng Ama? O si Kristo ng kawikaan? Ako'y nalagay mula noong araw ng walang pasimula. Bago nilikha ang mundo, hindi nga tao ito. Bakit? Wala pong pasimula, nailabas niya tao nailabas lang, kung meron ng pasimula, kung meron ng nailabas pa. Si Kristo, siya inailabas ng wala pang pasimula. Bago ang langit at lupa. Hindi ng tao to. Kasi ang tao nailabas lang kung may pasimula si Kristo siya inailabas ng wala pang pasimula. Kaya sasabihin natin, yung nasa Greek niyan, si. Wala ko pakilang mo si Kristo. Kung kayo babasa. Kasi paano na yung definition yan dun sa Genesis 18 ng Mateo ng Petra? Na-i-compare lang yun kasi wala pa namang kalagayan na sa 8:23 ng Kawitan o tsaka sa 8:23 ng Kawitan. Wala pa namang kalagayan yun kaya wala tayong pakialam kung anong klase pronunciation yun doon. Pero nakakasiguro tayo si Kristo yun dahil wala namang ibang nailabas na wala pang pasimula kundi si Kristo. Ngayon, si Kristo hindi naman ibang sa ama yun Kilala niya nga Sinabi niya, because sinisinta kong anak sa araw nito. Kasi akong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Hindi ngaliban. Kaso na yung pinaupo niya pa nga sa kanan niya. Ngayon, nauna siya sa akin. Sabi daw, kung babasahin ko, kung yung 8 ng Hebreo, hindi ka dyan babasahin. Hindi mo yung 8 ng Hebreo babasahin ko. Ang karapatan mo naman sa cross-examination. Kung nakakaintindi tayo ng cross-examination, kung ano yung itanong ko, yun ang isasagot ninyo. Wala naman akong sinabi, babasahin ko yung 8 ng Hebreo Ngayon, tanongin niyo ako, hinahamon ulit kita ng showdown na meron bang sinabi si Kristo na si Diyos? Meron. Meron. Pag hindi ko nabasa, talaga ako sa diskusyon na to. Pag hindi ko nabasa, tapos na. Pero kung nabasa ko at kung mababasa ko, kayo na bahala kung siya mga kapatid. Pero balik tayo to. Nung naipanganak si Kristo, o kung sa tempong ipinanganak siya nung wala pang pasimula, ano bang kalagayan? Nabasa natin, 3:6 ng 1, ang pinanganak ng laman, ang pinanganak ng Espiritu, Espiritu nga. Ayun ang nakalagay ito, sentido kung mo na lang ang tatanungin mo kung maiintindihan mo kaya pag anak ng kalabaw yun. Pag anak ng kambing, pag anak ng Diyos. Kaya 5:20 ng unang 1,
ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Alin, yung nga pa rito, hindi naman yung mamin. Ano yung partner? Yung okay na ba tayo? Mahaba ko ba? Sige, yan. Ngayon, tuloy tayo. Anong patunay na si Kristo yung umiiral nang wala pang pasimula? 1.26 ng Genesis. Ang sinabi ng Diyos, sa libro ang nakalagay dyan, Elohim. O plural, o plurality. Parang salitang pamilya, no? So, may nanay, may tatay, may ate, may bulo. Gusto mo, lagyan mo lang kami, pero bawal yun. May nanay, may ate. Buksan mo nga yung ano dyan. Yung Elohim. Ayan, basahin mo yun. Ito, basahin mo. Ayan. Kung anong ibig sabihin yung salitang Elohim sa Hebrew 4:30. Basa. God in the only name, what is specific good? In the plural, so specific good ang again. Kung God of great God, occasionally not like by the way defense of public statement. Ayun. Plurality pala yun o plural. Kaya nga natin hindi mo naman pwede sabihin natin kung ikaw lang. Ano gusto sabihin? Ako lang ang makikapama. Hindi pa naman pinakikilala si Cristo nun eh. Pero kung pinakilala na, 17:5 ng Mateo, itong sinisinta kong anak na siya kong inalulugad, siya ang inyong pakinggan. Hindi pinakilala na. Patunayan, sinabi pa nga kay Kapis yun eh, no? 111 ng awit. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Hindi mo naman pwede paupuin kung mag-isa ka lang. Bakit? Hindi ko kasi nakikilala yung mga nun eh. Pero nung wala pang pasimula, nailabas na si Kristo. Ewan ko lang pag hindi pinakilala ng kama. Problema na nila yun. Hindi ko lang problema yun. Basta ako pinapasa ko lang. Bakit? 1:3 ng Apokalipsis, mapalad ang bumabasa at nakikinig at tumutupad. Mabasa lang ako. Inaadap ko na kung anong binabasa ko. Kaya wala na akong pakailang kung bakit hindi nire-reveal ng ama yun. Pero, nire-reveal naman niya eh. Pinakilala niya ka eh. Tinawag niya pa ng Diyos eh, no? Kanina nga, iunahan na ako basahin ni Karasid eh. Basahin natin ang unod siya ng Hebreo. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi. Sino yung sasalita? Yung ama. Kanino pinatutong ko lang at sino yung subject of the sentence? Yung talata na yun. Yung anak. Kaya nga, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakilabang. Diyos si Kristo, ang mga mismo nag-clarify, kailan? O sumintitres ng kawikaan, nung walang pasimula, bago nilikha ang langit at lupa. Ganun lang naman kasi pintindihin niya eh. Alam ko na ba hindi na iisip niya? 4:4 ng ikalawang Korinto, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng hindi nagsisisampalataya, upang sa kanila yung wag sumilan ng kaliwanagan ng Ebanghelyo, na siyang larawan ng Diyos. Kaya kahit basa-basahin natin yan, halukugin natin yan, sinabi niya pa kayo, ako na ito, alam ko na ito eh. Wala ka nang unawa, hindi mo maintindihan. Ikaw, may naintindihan namin. Bakit? Dahil naipakikilala namin yung karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng Iglesia ng Diyos. 3:10 ng Efeso, upang sa gayon, sa pamamagitan ng Iglesia, maipakilala sa mga tauhan at kapangyarihan sa sangkalalitan ang sari-saring karunungan ng Diyos. Kaya napapakilala lang, bakit? Dahil Diyos kasi gumagawa sa amin eh. 2:13 ng Pilipo, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa, ayon sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Kaya basa ka nga ng basa, basa, sugot pa ako, binasa ko na ito. Kung wala ka naman ako, hindi mo maintindihan yan. Ganun na naman kadali yun eh. Nag-i-interrupt. Tanong ko ng tanong. When you are under cross-examination, sumagot ka sa tanong. Huwag kang sasagot ng hindi tinatanong. Dahil masisira ang tema natin sa debate. Masisira, wala nang kaayusan eh. Utos nga sa atin, 14:40 ng unang Korinto. Datapwat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan. Ngayon, marami siyang binasang talata eh. Tingnan natin dito. Ano yung natin? Ibigyan natin yung outline natin na masakit ng tao. Ayan, nasa na yun. Binasa niya rin yung nasa unang hari. Ilasa mo nga sa yung 8:60 ng unang hari. Ayan, ito binasa ni Karasid dito eh. Sabi daw, gibayin ko. Gibayin natin. Gibayin natin yan. Ano ba natin ba? Unang hari, 6:60. 8:60. Ano ba yan? Iyan mo doon sa nandiyan na yan, unang hari, 8:60. Tayo mo, nahubos ang oras natin. Unang hari.
unang hari, 8:60. Ayan, basahin natin. Ayan, ito binasa ni Karasik ito eh. Ano? Ayan, yung binasa niya rin yun eh. Ayan, sige, patulan na natin ito. Gusto niya, di ba yun? Ibigay natin. Ayan. Upang maalaman ng lahat ng bayan sa lupa na ang Panginoong Diyos ay Diyos, walang iba tama. Wala naman talagang ibang Diyos eh. Sino mo sabi siya tao si Kristo? Kaya ka man naman mismo nagsabi eh, na ang iyong luklukan ng Diyos magpakailanman. Diyan sa sinutukoy sa talata na yan, sa 8:60, ayan ha, basahin natin. Upang maalaman ng lahat ng bayan sa lupa ang Panginoon ay siyang Diyos, walang iba tama. Wala naman talagang ibang Diyos tama kay Kristo eh. Sino bang iba? Alam naman si Papa Francisco, gawin mo natin hindi ibang Diyos. Pero tinatawag siya Ama. Pero iba siya dun sa amang nasa langit. Si 63:6 ng Isaya. Sapagkat ikaw aming Ama, bagamat hindi kami kilala ng Israel. Ikaw aming Ama, aming manunubos na siyang pasimula ay siyang pangalan. Eh ngayon, doon na natin itama yun. Dito tayo sa tema, no? Wala tayo sa tema. Ngayon, ang dami niyang binasa dito eh. Doon naman sa 1:17 ng Santiago, pakilala mo naman para mai-clarify natin mag-iba natin yung matulog kaya yung pag-literasi. 1:17 ng Santiago. Ayan. Basahin natin. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pamagbuhat sa itaas na bumaba mula sa Ama ng ilaw na sa kanya'y walang pagbabago. Kahit anino man, walang pag-ipapama. Wala naman akong pupulpul dahil yung subject of the sentence doon sa 1:17, yung Ama. Tanong si Kristo, may pagbabago ba? Nagkatawang tao nga eh. Unang katawang ginawan at nagkatawang taong verbo. Pero teka muna, alin ba yung verbo? Unang-uno naman, nang pasimula siya yung verbo. At ang verbo ay Diyos, at ang verbo ay suma sa Diyos, Karasid, kasama na ng Diyos. Katunayan, nasa kanan na kanya. 3:1 ng Colosas. Basahin natin ang 3:1 ng Colosas. Kung kayo may muling bunuhay na kadapot ni Kristo, yan natin inyong mga bagay na nakakaisa sa langit, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Nasa kanan na kanya. Nakupo na nga sa kanan niya eh. Ano yung nasa kanan niyang verbo? At ano ba yung verbo? 19:13 ng Apokalipsis. At may nararamdaman ng damit na winisigan ng dugo. At ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang verbo ng Diyos. Yung pangalan pala yun. Hindi gaya yung mga tagal-bilis kung sinasabi sa akin, ayan na ikaw verbo. Paano pala? Paano sinabi paano pala? Sumasagot na nga. Nasa kanan na nga ng Diyos eh. Sumasagot na nga. Tinawag ka na ng Diyos na Diyos. O mamaya, tanongin mo ako sa Greek currency, sasagutin kita dyan. Wala namang problema dyan. Ayan. Okay lang? Wait ko lang. Sakit ka pa. I already have to do so, they never communicate about spiritual truth. Ano ba, Brad? Mamaya ng break, mamaya isa naman. Okay, sige, sa pagkakataong ito, project sa amin, ustad. Sandali lang. Pakibukas mo nga yung Timoteo. Magandang uli yan. So, sa pagkakataong ito, mga kapatid, ito na po, project sa animation po. Pag-project sa amin nga si Jared sa mga itinibig. Magandang uli yan. Mr. Sultan, Ito na, sasagutin na. Karasid. Yung Timoteo. okay, so ang project sa amin po is 10 minutes po. Malapit pa ako, malapit. Ang acknowledge ng ating pong marshal sa Lampulis, request by President po natin, si Harold Magduk. Maraming salamat po sa Lampulis. Ito po para sa kayusan, para po sa kayusan ng ating pong security peace. Maraming salamat po sa inyo. Ito, okay, tayo na. Ang binasa ko po ay ito muna tungkol sa Timoteo. Ang sabi ko dito, sa aming walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita aming Diyos. Sino po yung tanging Diyos? Sorry. Sino po yung tanging Diyos dyan? Sino yung tanging Diyos dyan? Sino yung tanging Diyos? Wala naman tanging nakalagay ko sa binasa ko. Ang basahin ko para sa yung binasa ko. Hindi po.
po. Ako una nagpasa eh. Ako una nagpasa. Actually, itong sali na to, galing sa inyo to eh. Paborito niyong Biblia to eh. Okay? Sino po yung tanging Diyos dyan? Kasi ito yung presentation ko, ito yung gibain mo. Lumalabas, gusto mo lang palabas yung version mo. Ito yung binasa ko eh. Tanging Diyos. Sino po yung tanging Diyos dito? Objection rin, moderator. Under protection relation ako para dito eh. Ang itanong mo, yung binasa ko, hindi yung binasa mo. Binasa ko, nag-iba ko. Gusto mo dito? Sinasabi ko niya, yung binasa ko, giniba niya. Ito binasa ko. Pwede bang gibahin mo to? Sino po yung tanging Diyos dito? Kasi ito yung binasa ko eh. Sabi mo, gigibahin mo yung binasa ko. Ito binasa ko. Tanging Diyos. Sino po yung tanging Diyos? Sige po din ito, nasagot ako. Yung tanging Diyos na sinasabi dyan, sa talata na yan, gusto mo malaman dyan. Sige, nasagot ako. Magkamanong na eh. Ayan, nasagot ako. Ang tinutukoy dyan na tanging Diyos ay ang Bakit? Salamat. Salamat po. Ang tawag si Kristo sa kanya mo na yun. So, siya lang po ang tanging Diyos yung Ama. So, sabi mo, ang tanging Diyos dito yung Ama. Yes or no? Ano ba yan? Symbolical. Hindi. Hindi sabi mo ikaw may sabi nun eh. Nililinaw ko lang. Yung tanging Diyos, walang hanggang, walang kamatayan, di nakita, tanging Diyos, napapalo sa liwanag, tanging Diyos yung Ama. Tama. Oo, kasi ito na yan. Tama. Pero may mababasa ko sa Kristo. Dali! Dito lang. Dito lang tayo. Oo, dito lang tayo. Kasi itong dalawa magkaugnay. Ulitin ko. Yung tanging Diyos, walang kamatayan, inamin mo yung tanging Diyos, Ama. Tama. Tama yan. Okay. Binasa ko tama Sa yan. talatang ito, kasama mo si Jesus o hindi? Sasagot ako categorical ba yung tanong niya? Sige, sasagot ako. Kasama ba si Jesus doon sa sinasabi ng tanging Diyos? Ay, ito sagot ko. Pwede kasama. Pwede. Kanina sabi mo, ang tinutukoy ang tanging Diyos, Tama yung translator. Okay. Pwede kasama. Hindi. May mababasa ko. Dito lang tayo, Steve. Sa talatang ito, sabi mo, tanging Diyos, ang tinutukoy ng tanging Diyos, Tama yan. Ama. Ngayon, kumakambyo ka, pwede rin ang anak. Pwede. Ano ba yung tanging? May iba pa ba o wala na? Wala na. Salamat. Yan ang sagot ko. Ano, sabi mo, Hindi pa ako sumagot. Bumabalak pa ka dyan. hindi, bakit yun? Ano sabi mo? Ang sagot ko, pwedeng si Kristo, pwedeng Ama. Bakit? Hindi rin naman natin ito si Kristo eh. Kailan? Meron siyang pre-exist. Pupunta ako dyan, okay? May nakalagay mo siyang pwede si Kristo, pwede ba? Ako nga ang problema ko ulit. Salamat. Hindi mababa. Salamat. Ito, meron pa mababasa sa Quran yung cellphone. Wala namang letter ko. Hindi naman Quran eh. Ito pinahita. Ano po? Pag sumisingit yung Quran, ito. Gusto mo dito. Sagot ko kayo. Timoteo, hindi Quran. Ano tanong mo? Opo. Ito bang tangi? Isa o dalawa? Kung sinabing tayo, pwede isa, pwede dalawa. Kay mama, Ha? ako yan. Sandali. Ibabasa mo sa akin ka Sabi mo, di ba sinabi mo kanina, Ama tinutukoy dito? Pwede. Wala ka sinabi kanina pwede. Sabi mo, tinutukoy Ama, nakarecord yan. I am at the Mister. Tanong niya yung Sunod na tanong. Sige, ano tanong? Itong 6:16, sabi mo si Jesus to, tama? Pwede. Hindi, kanina sabi mo si Jesus to eh. Pwede. Ano ba talaga? Si Jesus hindi? Pwede. Yan ang sagot ko. Pwede. Siya paniniwala mo ba? Si Jesus, nakita o hindi? Nakita yung katawang naman yung pinanganak ni Kristo. Pero nasa loob nun, hindi pwede makita yun. Dos pwede ng kulong. Sandali. Nandito tayo sa talatang ito eh. Sumasagot ako. Ngayon, nakalagay dito, hindi nakita ng sino mang tao. Tama. Sino po itong hindi nakita ng sino mang tao? Pwede si Kristo, pwede yung Si Jesus? Si Jesus hindi nakita? yung nakita kay Kristo, yung katawang tao, yung katawang sinangwan. Sandali, sino po ba yung katawang tao? Si Sumasagot ako, moderator. Sumasagot ako.
Sabi mo, sumasagot ka, kaya uminto ako eh. Eh, tapos na nga eh. Ito nga, tatanong ako. Sino po yung taong nakita ng mata mo? Sino po yun? Yung tao. Si Jesus o iba? Si Kristo, yung katawang tao ni Kristo. Gising ko lang. Sandali. Bakit? Sandali. Meron kasi siyang dual eh. Sandali. Merong spirito, merong laman. Sandali. Ang sabi ko dito, na siya lamang ang walang kamatayan. Tama. Si Jesus ko ba namatay o hindi? Yung namatay ni Kristo, yung katawang laman. May mababasa ko sitas niya, garating mo. Mr. Moderator, anastik ako sa Timoteo. Yung sandali. Huwag mo nang sabihin sa akin sumasagot ka. Talaga naman sasagot ka dahil tinatanong ka. Para kang sirap-plaka eh. Sabi rito, Mr. Moderator. Mr. Moderator, sabi dito, hindi nakita ng sino mang tao. Sabi niya hindi nakita yung nasa loob ng katawan ni Kristo. Eh may kasunod. Makikita man. Sino po ang hindi makikita? Tama yan, Karashid. Tama yan. Ang hindi nakita, yung nasa loob ng katawang tao ni Kristo. Kaya hindi nakita yung Sandali. katawang tao eh, para makita eh. Nakalagay pa dito, ang hindi nakita yung nasa loob ni Kristo? Pwede, babasahin ko. Hindi, dito tayo. Hindi ako tumatakbo sumasagot. Meron ba nakalagay dito ang hindi nakita yung nasa loob ng katawan ni Kristo? Meron Pwede. Meron ba nakalagay dito ang hindi nakita yung nasa loob ng katawan ni Kristo? Pwede nga. Kasi kaluluwa ko, hindi nyo nakita. Kita niyo ba kaluluwa ko? Eh. Kita mo? Sino po ang hindi nakita at hindi makita? Pwede si Kristo, pwede yung ama. May babasahin. Ano ba talaga sagot? Hindi mo naman ano. Si Jesus ba, sa paniniwala mo, makikitang muli o hindi? Kung ayon sa Biblia, kung ayon sa Biblia, nakita na nga siya. Hindi, makikita pa siya muli o hindi? Next question. Hindi. Yung aking next question ko eh. Si Jesus po ba, sa paniniwala mo, makikitang muli o hindi? Sa paniniwala mo ayon sa Biblia. Na ano po? Ayan. Yung paniniwala niyo. Ayon sa Biblia o sa paniniwala mo? Kung ano kaya paniniwala mo, si Jesus po ba makikita o hindi? Makikita o hindi? Yung makikita kasi sasabihin sa Apocalypse, hindi literal yun. Hindi. Alam mo babasa ng sitas ka? Sandali. Hindi literal yun. Ano makikita? Nakasabi ko dito. Ang makikita doon yung kalwalatian. Sandali. Kaya may kalulatian niya, kaya hindi. May makikita. Kaya sabi dito, hindi makikita. Tama. Si Jesus po ba makikitang muli o hindi na? Ang makikita kay Kristo yung kalwalatian. Yan ang sagot. Ang bira, kalulatian o? Tanong ko lang sa'yo, si Jesus Sumasagot ba mo dito. makikita o hindi? Ano ulit ang tanong? Si Jesus po ba makikita o hindi? Ito sagot ko. Ang makikita nga kay Kristo, di naman yung kalwalatian, di naman yung person niya. Sandali. Kasi nga, espiritu nga yun eh. 1:24. Oo nga. So, makikita o hindi? Makikita? Makikita yung kalwalatian. So, makita siya. Makita. Sa mga tweet, hindi si Jesus to. Kasi dito, yung Diyos, gusto mo ganito, huwag niyo muna interview yung tanong ko. Yung Diyos daw, hindi nakita o makikita man. Sa makatweet, hindi pala to si Jesus. Sabi mo kasi makikita si Jesus eh. Sumasagot ako mo dito. Ngayon ang tanong ko, sa makatweet, yung talatang ito, hindi tumutukoy kay Jesus sapagkat ang sabi, yung tanging Diyos ay hindi nakita o Makikita. Gumalang ka naman. Sabi rito, yung tanging Diyos hindi nakita ng sino mang tao. Bastos masyadong magaling. Makikita man. Eh sabi niya, makikita daw yung kalulatian ni Kristo. Therefore, hindi pala si Jesus to direct. Kasi hindi lang makikita eh. Pwede yan. Salamat! Hindi pala makikita ang Diyos. Salamat. Wala akong sinabi na sinabi. Tama. Okay, next question. Ulit. Kaya na rin. Atay mo ba? Salamat.
Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ha? Ang lahat ng papuri pasasalamat ay kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng dala. Kayo na kung bahala kung siya. Sabi ko sa inyo ang style nito, walang pagkakaiba kaya ginagaya na si Kylie. Kumakakuso. Gaya-gaya. Ngayon, kung magpupusunod sa salitang, sabi kasi kanina, binasa natin, pakibalik mo yung unahan, liban sa akin ay walang Diyos. Ilang minutes ako? 15 minutes? Liban sa akin ay walang Diyos. Hindi, sa Isaias, doon sa baba. Mahusay ka ka, Rashid. Alhamdulillah. Ito, Saludo ko sa una, ito yung unang binasa ko Tinutulan niya ba to? Ang linaw mo. Sino kasama ko? Walang kasamaan ka sa paglalang Binasa niya yung Genesis 1:26. Wala naman nakalagay sa Genesis